Sound check. 1, 2, 3. Praise the Lord. Magandang gabi po sa inyong lahat. And thank you for joining us for our Wednesday prayer meeting. Sabay-sabay po nating itaas ang pangalan ng Panginoon sa gabing ito sa atin pong pagpupuri at pagsamba. And later on po sa ating follow through sa ating theme or topic last Sunday and then our prayer time. Amen. Napakabuti po ng ating Diyos. Amen. Hindi po siya nagbabago. Amen. Napakabuti ng ating Diyos, di siya nagbabago. Napakabuti ng ating Diyos, di siya nagkukulang. Itaas ang ngalan niya, lahat ng nilikha. Napakabuti nga ng ating Diyos. Napakabuti ng ating Diyos, di siya nagbabago. Napakabuti ng ating Diyos, di siya nagkukulang. Itaas ang ngalan niya, lahat ng nilikha. Napakabuti nga ng ating Diyos. Ang nais ko'y magpasalamat sa ating Diyos. Ang nais ko'y magpuri, itaas ang ngalan ni Jesus. Napakabuti ng ating Diyos, di siya nagbabago. Napakabuti ng ating Diyos, di siya nagkukulang. Itaas ang ngalan niya, lahat ng nilikha. Napakabuti nga ng ating Diyos. O Diyos, o Diyos, magpupuri sa iyo habang buhay. Itataas ang pangalan mo, Jesus. Lakas at buhay sa iyo ay alay, mula ngayon at magpakailanman. O Diyos, magpupuri sa iyo habang buhay. Itaas po natin siya. Itataas ang pangalan mo, Jesus. Lakas at buhay sa iyo ay alay, mula ngayon at magpakailanman. Minsan pa, O Diyos, magpupuri, O Diyos, magpupuri sa iyo habang buhay. Itataas ang pangalan mo, Jesus. Lakas at buhay sa iyo ay alay, mula ngayon at magpakailanman. At buhay sa iyo ay alay, mula ngayon at magpakailanman. Magpakailanman. Amen. Purihin po natin siya. Hallelujah, ang ating mabuting Diyos na sa atin ay nagmamahal. Purihin ka aming dakilang Diyos. Purihin ka aming Ama. Purihin ka, Panginoong Hesukristo. Salamat po sa pagmamahal nyo sa amin. Salamat po sa pagkalinga nyo sa amin, for caring for us, for guiding us, for protecting us, for providing all our needs.
Truly, Lord, you are our good shepherd and we shall not want. Napakabuti ng ating Diyos. Hindi po siya nagbabago, hindi siya nagkukulang. Salamat, Panginoon, because you are the same yesterday, today, and forever. Hallelujah. And great is your faithfulness, Lord. Great is your faithfulness. Sadyang kay buti ng ating Panginoon, magtatapat sa habang panahon, maging sa kabila ng ating pagkukulang, biyaya niya'y patuloy lalaan. Katulad ng pagsinag ng gintong araw, patuloy siyang magbibigay tanglaw. Kaya't sa puso ko't damdamin, katapatan niya'y aking pupurihin. Minsan pa, sadyang kay buti ng ating Panginoon, magtatapat sa habang panahon, maging sa kabila ng ating pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na daan. Katulad ng pagsinag ng gintong araw, patuloy siyang magbibigay tanglaw. Kaya't sa puso ko't damdamin, katapatan niya'y aking pupurihin. Dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Kaya, O Diyos, ika'y aming pupurihin, sa buong mundo'y aming aawitin. Dakila ang iyong katapatan, ang pag-ibig mo'y walang hanggan. Dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Oh, dakila
sa habang panahon. Katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat bighati tagumpay man ay naroon. Daluyan ang pag-asa kung kailan ay hinahon. Pag-ibig mong alay sa amin noon hanggang ngayon. Dakila ka, O Diyos. Sambahin po natin siya. Dakilang Diyos. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon. Katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat bighati tagumpay man ay naroon. Daluyan ng pag-asa kung kailan ay hinahon. Pag-ibig mong alay sa amin noon hanggang ngayon. Dakila ka, dakila ka, O Diyos. Dakila ka, O Diyos. Dakila ka, O Diyos. Hallelujah. Dakila ka, O Diyos. Luwalhatiin ka. Di ka nagbabago. Sambahin ka, O Yahweh. Papurihan ka, O Diyos. Sambahin natin siya. Parangalan natin siya. Hallelujah. Dakila ka, O Diyos. Wala kang katulad, Diyos naming banal. Purihin ka, O Diyos. Purihin ka, O Diyos. Luwalhatiin ka, O Diyos. Ikaw noon at kailanman. Hallelujah. Dakila ka, O Diyos. Purihin ka, O Diyos. Purihin po natin ang katapatan ng Diyos sa ating mga buhay, sa ating mga pamilya. Hindi po nagbabago ang katapatan ng ating Diyos. Hindi po nagbabago ang kanyang pag-ibig sa atin. Purihin po natin siya. Pasalamatan po natin ang Diyos sa kanyang kadakilaan, sa kanyang katapatan. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos. Yes, Lord. Yes, Lord. Salamat sa iyong katapatan, Panginoon. Bagamat, Panginoon, kami po ay hindi namuhay ng perpekto. Kami po ay nagkasala at hindi umabot sa iyong kaluwalhatian. Panginoon, nanatili ka pong tapat at mabuti sa amin, Panginoon.
Panginoon, kung kami po ay pakikitunguhan nyo base po sa aming performance, wala po sa amin ang mapapagpala. Wala sa amin ang mabibless. Baka lahat po sa amin, Panginoon, ay hindi po pagpapala ang tanggapin, kundi po judgment mula sa iyo. Because of our imperfections and our sins, O Lord. It is because of your compassions, O Lord. It is because of your mercy that we are not consumed. Ayon po sa pangako mo sa lamentation, Lord, yung hope, Panginoon, your compassion, they never fail, Lord. Your compassion never fails, Lord. They are new every morning. Great is your faithfulness. And we can praise you, Lord, for your faithfulness and your goodness sa buhay namin, Panginoon. Because even yung mga undeserved blessings, Panginoon, na natatanggap namin, Lord, patuloy mo pong binibigay sa amin. It is all because of your goodness and your love and your grace. We thank you, Lord. We praise you, Lord. We appreciate all your blessings sa aming mga buhay, Panginoon. Nawa, Panginoon, ay ma-realize po namin at maalala po namin ang kabutihan mo. And it will drive us, Lord. It will motivate us. And it will challenge us, Lord, to also remain faithful to you, Lord. Salamat, Panginoon, sa kadakilaan mo. Hayaan mo pong lalo po naming mapagmasdan, Lord, ang kagandahan niyo po sa gabing ito. Even as your word, Lord, reveal you to us. Even as your word, O God, describe you. Unveil you, Lord. Sa gabing ito, Panginoon, as we continue to study your word, bless us, Lord, tonight. Even your people, Lord, who are here at the church and those who are joining us online, Panginoon, reach out to them and make them known, Lord, make them known that you are alive, that you are with us. Hallelujah. Let your presence touch them, Lord, in the name of Jesus. And whatever needs, Lord, na dala-dala po nila, mga burden, Panginoon, mga alalahanin, Panginoon, Lord, inilalapag namin sa paanan po ng krus ng Panginoong Jesucristo. In exchange for your joy, in exchange for your blessings, in exchange for your provision, O Lord, in exchange for peace, in exchange, Lord, sa mga nais mong gawin sa aming mga buhay. We give you glory and praise and honor and thanksgiving. In Jesus' name, amen and amen. Praise the Lord. Magandang gabi po sa inyong lahat. Pastor Willen here. At salamat po for joining us for our Wednesday commitment, yung ating pong prayer meeting. At sa gabi pong ito, bago po tayo manalangin, ay patuloy po nating himayin, no? Yung ating pong yung ating topic last Sunday, i-follow through po natin, no? Mas lalo po nating bigyan ng pansin yung mga detalye, no? Parang kulang pa, no? Patuloy po nating pag-isipan yung plano ng Diyos sa ating pamilya na ito po ay maging isa. I-unite po ang ating mga pamilya. Alam po natin na sa panahon po ngayon ay marami na pong mga broken, no? Familiar na po tayo sa mga terminologies na ganito, no? Yung mga broken family or dysfunctional families. Pero hindi po ibig sabihin na marami pong mga pamilya ang broken, ay uso na po ito. O kaya sabihin po natin na ito na ang normal, na ito na po ang kumbaga kultura ng ating bansa o ng mundo. Hindi po. Okay? Hindi po. Nandun pa rin po yung katotohanan. Hindi po nito matatabunan yung katotohanan ng disenyo ng Diyos sa pamilya. Parang ganito lang po yan, no? Kung meron pong mga ipinanganganak na may 6 na daliri, no?
Di ba, nakakita ho ba kayo ng mga taong gano'n? Yung merong additional body part, no? Merong sobra yung daliri. Hindi po ibig sabihin na dahil merong pong mga taong ipinanganganak na sobra ang body parts nila, like 11 yung daliri, ibig sabihin ng po nun ay nagbago na. Nagbago na po ang design. No? Ang tawag po natin doon ay mga abnormalities, no? May mga anomalies na nangyayari, may mga reason po kung bakit may mga taong ipinanganganak na hindi po normal yung kanilang katawan, no? So may mga anomalya, may mga anomalies na nangyari sa habang sila po ipinagbubuntis, maaring may mga chemicals po na na-intake yung mother, or maaari pong may aksidente po na nangyari, no? O kaya naman po may mga hakulangan po ng mga minerals or vitamins, kaya hindi po na-develop ng buo, no? Yung baby sa loob ng tiyan. But regardless of the reason, ang gusto ko lang pong ipunto ay hindi po ibig sabihin na may mga abnormalities na nakikita po tayo na example sa ating paligid, ay isipin po natin na nag-iba na po ang disenyo. Ibig sabihin po, ang disenyo pa rin po ay merong pong 10 daliri ang mga tao. No? Lahat po ng ang mga babies po, ang disenyo ng tao na kapag ito po ay binubuo sa sinapupunan ng mga mothers, 10 pa rin po ang kanilang daliri. Kahit may mga examples po tayo or mga cases po tayo na sobra yung body parts. Ganon din po sa ating sa family. Maaring may mga nakikita po tayong mga broken homes, dysfunctional families, no? Maaring sa mga kaklase po ninyo or sa ating kapitbahay, sa mga friends po natin, makikita po natin, no? Or may mga cases po na sila po ay mula sa broken family, naghiwalay po yung kanilang mga parents, okay? Or sila po ay mula po sa pangalawang pamilya na po sila, or minsan pangatlo pa nga. O kaya naman magkakapatid sila pero iba yung tatay nung panganay nila, yung pangalawa iba rin, yung pangatlo iba rin. So iba-iba ho na kumbaga hindi po natin ma-generalize, but iba-iba po ang sitwasyon ng mga broken homes na yon. And hindi naman po tayo makakapag-pinpoint kung ang tatanungin naman po natin sinong may kasalanan. Ako po, dahil nga po tayo ay pumapasok na po doon sa ministry ng pagkakasal, no, napakahalaga po ng pre-marriage counseling po talaga, at hindi lang bago ikasal, no, ang mga parties, kundi mahalaga rin po yung prayer at tuloy-tuloy na counseling din habang sila po ay nagsasama upang mabantayan po natin at make sure na sila po ay nagta-thrive or nagsasucceed po yung kanilang marriage. Kasi po nakakalungkot din naman po yun, no, na parang ako po yung nagkasal tapos mababalitaan mo na lang na isang araw ay naghiwalay na po yung mga ikinasal. No? Ang nakalagay sa Bible no, sabi ni Jesus Christ sa Mark chapter 10, no? But it is in the beginning na ang mag-asawa po ay magiging isa. They will become one flesh. Tapos ang sabi ni Jesus Christ, ang pinag-isa ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. Oh. Kaya po, nakakalungkot din po no, na nandun tayo sa ministry ng pagkakasal, tapos mababalitaan po natin na maghihiwalay. So nawa po yung mga ikinakasal ko, hindi po sila maghiwalay. Kaya hindi lang po yung ikakasal, kundi andun pa yung prayer at gabay po talaga sa kanila. So, sa mga relationship, balik po ako doon sa punto ko, no? Na sa mga relationship, sa mga broken homes, broken marriages, hindi naman po tayo makakapagturo lang ng, kasalanan niya. It's a relationship So, it's always na may part po ang bawat isa. Ganon po sa relationship. It's two-way So, hindi mo masasabing yung isa lang, no? Kundi laging pong may participation po ang bawat isa sa isang relationship. So, napakaganda po na ang Holy Spirit po ay dinadala tayo sa ganitong topic,
sa ganitong theme sa ating church. And maaring yung pamilya po natin ay, kumbaga, matagal na kayong married, o yung mga grown up na po yung mga kids nyo, o kaya meron naman po sa atin, nagsisimula pa lang yung pamilya nila, maliliit pa yung mga bata. Or meron naman po sa church natin ang mga nagko-contemplate na po silang mag-asawa. No? Or nasa stage na rin po na, no? Kumbaga, nag-desire na po sila, na in love na. Ayan, at naghahanap na po ng kanilang magiging nobyo at nobya. Diba? At siguro nag-iisip din sila na balang araw ay magkakaroon din sila ng sarili ng pamilya. So whatever stage you are, napakaganda po nito na pag-isipan po ninyo. I-evaluate natin. Evaluate po natin kung kayo po ay may matagal na po yung pamilya nyo. Evaluate nyo. Sabi nga po natin last Sunday, in a scale of 1 to 10, nasaan na po yung yung score ng unity, pagmamahalan, family discipleship sa ating tahanan. At lalong-lalo na po yung mga kabataan po natin, nawa po ay nag-trigger ito sa inyo. Yung message natin last Sunday ay nag-trigger ito sa inyo ng malalim na pag-iisip patungkol po sa pagpapamilya. Hindi po biro ang mag-asawa. Hindi po biro ang magkaroon po ng pamilya. Ito po ay napakalaking responsibility. Napakalaking responsibility. Kasi hindi ka lang mag-aasawa for your self-enjoyment. Hindi yan ang pag-aasawa yung ikaw yung may makikinabang ka dyan sa kasal nyo. Hindi dahil para may tutulong sa'yo, meron kang tagalaba, meron kang tagaluto. Mag-hire po kayo ng katulong, ng assistant. Kung ganun po yung thinking ninyo sa pag-aasawa, para lang pag pumapasok kayo, may baon kayo, may maghahatid sa inyo, may mag-aalaga sa inyo. Of course, that's part of marriage. Pero kung ang expectation nyo is kasi kayo ang mabibless, hindi pa ho kayo ready. Okay? Hindi pa ho kayo ready na mag-asawa. Kasi ang pag-aasawa po, it's you giving more. It's more on you sacrificing. Dapat ang iniisip mo, ano ang maibibigay ko dito? Ano ang maiko-contribute ko? Paano ko mabibless yung asawa ko? At maraming pagkakataon po, bakit may mga naghihiwalay na mag-asawa sa aking observation, sa aking pong mga pag-aaral, no? Bakit din may mga naghihiwalay po ng mga relationship, na nabibreak na relationship? Kasi dumarating po yung time na ini-evaluate nyo yung sarili ninyo after ganitong years, how many years, ano po yung naitulong sa inyo ng relationship? Ano po yung naidagdag sa inyo nung relationship na yon? Paano ako na-influence ng aking partner? Paano ako na-influence na ma-develop, mag-grow? Kasi dapat ganun eh. Kaya ako po, yung mga una ko pong mga ikinasal, ang isa po sa mga major question ko sa kanila, anong plano nyo? Ano yung nai-envision nyo na gagawin yung dalawa together? Kasi in the first place, kung hindi nyo nakikita sa mga plano nyo, kayong dalawa, sarili mo lang yung nakikita mo in the future na nag-grow ka, pero yung partner mo is left out, left behind, hindi ho yun. Hindi ho ganun ang design ng marriage. Di po ba? Hindi ganun ang plano ng Panginoon. Ma-enjoy nyo po ang inyong marriage because mutually, you are blessing each other. You are being a blessing to each other. Natutulungan mo yung wife mo na mag-grow. Tinutulungan mo siya na ma-fulfill niya yung God-given ministry niya, God-given mission niya. At yung wife then is being supportive
and helping the husband fulfill his role, his vision. At dapat yung vision ninyo, mula nung dalaga ka at binata ka, yung vision ninyong dalawa, pag kayo ay mag-asawa na, magiging isa na yung vision ninyo. Ano ba yung pangitain mo, yung mga pangarap mo, yung mga ambisyon mo, magiging isa yun dapat. Okay? Kasi ang mangyayari dyan, either pag kayo po ay mag-asawa na, boyfriend, girlfriend, tapos nag-asawa na kayo, at hindi nyo natutunang i-combine yung mga plano nyo sa buhay, yung mga dreams nyo, yung mga pangitain nyo sa isa't isa, at magkahiwalay pa rin yan, magko-compete kayo. Ang tendency po niya, mag-compete po kayo. Tapos eventually mag-aaway kayo because sasabihin mo parang hinahata ka nung kabila, mas gusto nung isa, suportahan mo siya. Yung isa din, ine-expect, hindi, suportahan mo ako sa dream ko. Diba? Tapos yun na yung mga magiging ng pag-aaway nyo eh. Magiging contention po yan na later on, bakit mas malaki yung kinikita ni wife kaysa sa husband? O kaya naman dahil si husband na nagiging successful na, tapos si wife ay naiwan lang sa bahay na nag-aalaga ng mga kids, ganyan. Sasama naman loob ni, kasi siya naman yung pangarap naman niyang hindi niya natupad. So, dapat pa lang doon sa courtship season ninyo, stage ninyo, na pag-uusapan na po yan. Dapat habang kinikilatis niyo po yung isa't isa, no? Na matured, follower ng Panginoon, yung inyong mapapangasawa. Amen? Na pag-uusapan nyo na rin yun. Natatanong niya, ikaw, ano bang pangarap mo sa buhay? Pag tayo mag-asawa na, ano bang gagawin natin? Magtatayo ba siya ng business? Magpapastor ba siya? Oh? Di po ba? Dapat tinatanong nyo, huwag kayong mahiyang tanongin yun, mga kabataan. Kaysa labas lang kayo ng labas, kain lang kayo ng kain, nood kayo ng sine, enjoy lang kayo. Pag-usapan nyo po ang mga plano nyo sa buhay kasi kung doon pa lang sa stage na yon at nakikita nyo hindi kayo match, huwag nyo na akong ituloy. Huwag ko kayong mahiya. Huwag nyo yung parang ini-enjoy nyo lang yung magkasama tayo, ang saya-saya natin. Tapos, hindi nyo pinag-uusapan yung mga plano nyo sa buhay. Tapos mag-i-expect po kayo, ilang taon na kayong mag-girlfriend, boyfriend, tapos bigla na lang, magkakasawaan kayo. Magbi-break din kayo, di ba? So maganda po, alam nyo po, ako nga sabi ko sa anak ko, I don't recommend po yung long-term talaga na boyfriend-girlfriend relationship. Actually, sa totoo lang po, it's not biblical. It's not biblical. Yung mahaba pong panahon ng pag-girlfriend, what I'm saying is, sa kultura unbiblical in a sense na dahil sa kultura ng mga Hudyo, wala ho silang ganong courtship na mahaba. Pag sila po ay ready na, no? Sa kanila, meron pong yung mga arranged marriages, katulad po nung nangyari kay Mary at kay Joseph. Betrothed po sila. Arrange yung marriage nila. No? Pero hanggat hindi pa ho yan, nararamdaman nila na sila po ay ready na para magsama at ready na sila para bumuo ng pamilya, hindi ho yan magsasama. Hindi ho yan magpapakasal. Sa kanila, the moment na ma-realize po nila they are ready, yun na po. Maghahanap na po yan ng mapapangasawa at agad-agad po aayusin po ang kasal. Ganon po ang mga Hudyo. Wala ho silang yung long-term relationship na magliligawan pa. No? Yung ligawan po nila is very short time just to meet the woman, the man, at magkakilala po sila, yung background ng family, ganun. And then right after that, no? Very short span of time ay i-arrange, aayusin na po kagad yung kanilang kasal. Because para sa kanila po, yung
yung kasal ay hindi lang po yan yung emotion na it's really a decision. No? Of course, hindi naman po ito yung para bang wala kang karapatang piliin yung yung iyong mapapangasawa. Meron pong ganun. Katulad po ni Isaac, di ba? Yung mga Old Testament na mga examples natin, sila Jacob, si Isaac, no? Pumili sila ng mga pangasawa nila. But whether you decide to marry or not, to remain single, alam niyo po, yung pananagutan natin ay sa Panginoon. If you decide to remain single, then be pure. Panindigan mo yung decision mo, be pure. At tingnan mo, bakit ka ba nag-decide na ikaw ay magiging single? Because nakita mo yung purpose. Nakita mo yung mission mo sa buhay. Kung ikaw naman ay mag-aasawa, be faithful to your wife, to your husband. At siguraduhin natin na yung pagpapamilyang papasukin natin ay talaga pong paninindigan po natin. No? Kaya po kami ni Zay, nung si Zay po ay nabuntis, walang atrasan. Talagang pinanindigan po namin talaga. Magkahirap-hirap tayo dahil nangyari sa atin to, panindigan natin. Ganun po. Alam niyo po, isa sa mga talagang manly decision na ginawa ko sa buhay ko ay yung pinanindigan ko po yung asawa ko. Yan po. Tapos marami ho kaming mga problema rin na pinagdaanan, financial, sa relationship din namin ni Zay, because ang marriage, it's also growing kayo, learning. Marami talagang challenges, maraming problema kayo na pagdadaanan dyan. If you are not committed dyan sa pinasok nyong pag-aasawa, sa pagpapamilya, ay wala talaga. Bibigay po talaga kayo sa dami ng mga challenges, sa dami ng problema. Kaya dapat, kung kayo ay nasa courting stage, mga kabataan, ayusin nyo na yung mga dapat ayusin sa mga differences nyo. Kilatisin nyo ng isa't isa para konti na lang yung adjustment pag nandun na kayo. Magkasama na kayo sa isang bubong. Alam nyo po, doon talaga nagsisimula doon sa mag-asawa. Doon magsisimula yung unity. Kung doon pa lang sa mag-asawa magulo na, how do you expect na kapag nadagdagan pa yan ng anak ng isa, dalawa, tatlo, depende ho sa kung ilan ang gusto nyo maging anak. Doon na ho lalong gumugulo. Kasi kung kayong dalawa pa nga lang hindi nyo maayos, hindi kayo maging united, sa vision, sa purpose nyo, hindi kayo maging isa sa mga plano nyo, sa faith nyo sa Panginoon, sa mga prinsipyo nyo sa buhay, how do you expect to run a family kapag kayo ay nagkaroon ng anak? Kaya, alam nyo po, napaka-critical ho yung parenting. Ang pagiging parent ho ay hindi lang ho yan yung makapagbigay ka ng pera sa bahay para may pagkain yung anak nyo, mapag-aral mo yan, madamitan mo. Hindi lang ho ganyan ang parenting. Ang parenting ho ay mas malalim po at mas mabigat pa na responsibility dahil nagde-develop ho kayo ng isang kaluluwa, ng isang tao. Ang utos ng Panginoon, in-nurture natin ang mga anak natin in the ways of the Lord. Yang bata na yan, kailangan maging united din sa atin. Para yung buong pamilya, iisa po ang layunin, iisa po ang prinsipyo, ang values na sinusunod under God. Kaya po pag nakita natin yung mga umbrella, yung model ng mga umbrella, si God yung pinakamalaking umbrella na sumasakop sa buong pamilya. And then the father, and then the mother and the children. Ganun po ang design ng Panginoon. Kaya kung hindi po natin madedevelop doon sa husband and wife, yung unity doon pa lang,
may conflict na po at hindi na po magkasundo, magpo-flow po yun sa mga anak. Yun ang mas nakakatakot po na magiging consequence na dahil po sa disunity ng mag-asawa, magkakaroon po ito ng impact sa buhay ng bata. Siya din, lito, confused. Marami pong mga bata lumalaking confused. Bakit? Magkaiba ho yung sinasabi ng parents Pag kay tatay, ganito po. Pag kay nanay, ganito. Tapos tatanungin natin, sinong mas mahal mo? Never ho namin tinanong ang aming anak. Sinong mas bet mo? Sinong mas mahal mo? O yung parang papipiliin nyo ho yung mga anak nyo. Yan ho ay nagtatanim ng disunity sa pamilya. Even yung favoritism ng mga parents. Di po ba? Bakit nagalit yung mga kapamilya mga kuya ni Joseph sa kanya? It's because of Jacob's favoritism. Di po ba? Iba yung treatment natin sa ibang mga anak natin, ganyan. Parang ako po. Parang yung nanay ko, ako po yung favorite kasi ako yung panganay. Ang tagal ho ako bago nasundan. Mga isang taon muna bago nasundan. So, minsan, yung mga kapatid ko na naiiwan ngayon, nung nagkatrabaho na po ako dito, nasa Manila na po ako, minsan ang tawag pa rin sa kanila ng nanay ko, pangalan ko. So, minsan, ganun po Yung treatment natin sa mga anak natin, nagdudulot po yan ng may impact po yan sa kanila. Kaya, lalo na pag malaking pamilya, tapos hindi natin na-manage ng maayos yung pagdidisiplina natin sa mga anak natin, lalabas yan sa mga personality ng mga anak natin. Lalabas yan sa mga behavior, character ng ating mga anak. Kaya, praise the Lord, sa Biblia, dahil yung mga kwento po ng mga families dito, nakita natin, they are not perfect. Yung family ni Abraham is not perfect. Nakita niyo nangyari. Kasi nga may promise ang Panginoon na magkakaanak sila. Hindi na makahantay si Sarah. Binigay niya yung kanyang servant, na si Hagar. So nagkaroon tuloy ng half-brother. Half-brother si Isaac. Mga ganong sitwasyon. Tapos pagdating naman kay Jacob, kay Isaac muna, kay Isaac, di ba? Hindi rin perfect. Kasi nagkaroon din ng favorite si Isaac, tapos si Rebecca din nagkaroon din ng favorite. Kaya ang nangyari, nung nagkaroon sila ng kambal na anak, nag-agawan ng blessing for the firstborn. Nagkagalit ngayon si Esau at si Jacob. Pagdating naman kay Jacob, ang gusto niyang mapangasawa, si Rachel. Mas matanda si Leah. Binigay naman sa kanya ni Laban, si Leah muna. Yung honeymoon, nagising siya. Ibang babae yung kasiping niya. Dinisib siya ng ng father-in-law niya doon. So, it ended up na dalawa po yung pangasawa niya. Si Leah at si Rachel. Tapos dumami pa yung mga anak niya kasi nagko-competition yung dalawa. Si Rachel, hindi kaagad nagkaanak. Hindi kaagad siya nagkaanak. Si Leah, ang dami ng anak. Si Rachel, wala pa rin. Hanggang sa eventually, nagkaanak po siya ng dalawa. Diba? Pero ang ginawa nila, dumami rin yung mga anak ni Dave, kaya naging 12 tribes Naging 12 tribes sila dahil nga, binigay pa yung mga ali-alipin nila. Kasi yung surrogate mother ay uso din po nung panahon na yun in ancient time. So yung kanilang alipin ay pwedeng yun po ang sipingan ng kanilang mister, pero yung anak po ay considered na doon po sa wife. Surrogate mother po ang tawag. Diba? Hanggang ngayon may practice pa rin pong ganyan.
surrogate mother. Kaya dumami po yung lahi ni Jacob. They are not perfect family. Nakita po natin. So yung mga example pong ganun, pinapakita ng Lord ano yung mga mali doon, at tayo ngayon na nagbabasa ng Bible, maiwasan na po natin yung mga bad example. At ang tingnan po natin, ano yung godly principle na itinuturo sa atin ng Panginoon doon sa mga kwento na yun, para sa ating pamilya, yun na po ang maging gabay natin. Yun na po ang mga principle sa susundan natin. Para maiwasan na natin yung ganong pagkakamali. Hihintayin ba natin yung mga anak natin magpatayan, magkagalit-galit sila? Pinapakita na sa atin yung mga ganong example, yung mga ganong stories, para tayo mismo maging mga parents, maiwasan na natin yung mga ganong bagay. Kaya kami medyo gusto ko pa nga sanang magkaanak. No, yung wife ko po talaga sabi niya, wala pa ako naririnig, ay ayaw pa niya. Hanggang sa lumaki na po yung anak namin. At least wala siyang pinagsisilosang kapatid. Ngayon naman po, binless kami ng Lord ng maraming mga anak. Spiritual kids po ang gusto ng Lord. Ayan. Di po ba? Mga churches pa ang ipapanganak. And we praise the Lord, no? Sa mga aral na tinuturo sa atin ng Panginoon, because the Lord wants to bless the families. The Lord wants to restore, to redeem the families. Maaaring dahil po sa kasalanan, sa sobrang mess up po ng ibang mga families, ay hindi na po natin maayos talaga, maibalik sa original design. Pero kung ano man po yung meron kayo ngayon, pahalagahan nyo po. Mahalin nyo na. At kung ano man po yung meron kayo ngayon, talagang nyo na, pagsikapan nyo pong buuhin, pagsikapan nyo na pong ayusin sa biyaya ng Panginoon. Diba? Kung may mga broken families po, at hindi naman na po maayos, pero maaari kayong humingi ng tawad doon sa mga nyo, sa first family nyo, sa first wife nyo, sa first children nyo. Hingi kayo ng tawad. Huwag kayong mamamatay na. Alam nyo yon, hindi kayo nakahingi ng tawad doon sa mga iniwanan nyo. O kung ano man ang reason, no? Kung kayo man ang iniwanan or whatever reason na nagkahiwalay kayo, mag-reach out pa rin po kayo. I-reach out nyo po yung mga anak nyo sa una. Okay? Kasi kadugo nyo pa rin yun eh. Diba? At kung may pagkakataon ho kayo, pati sila, i-lead nyo sa Panginoon. At least, hindi man na po maibabalik. Ang maganda po, nagkapatawaran, okay yung relationship nyo, may communication po kayo sa mga anak nyo. Di po ba? Kung nagkahiwalay kayong mag-asawa, hanapin mo pa rin. Humingi ka ng tawad kasi Kristiyano ka na ngayon eh. Kasama po yun eh. Alam nyo, kasama sa repentance, yung restitution. Kasama po yun yung pagtatama ng mga nagawa nating mali. Okay? Hindi man na kayo magkakabalikan, pero yun man lang maayos yung relationship nyo na nagkapatawaran kayo. Diba? Tapos may communication pa rin kayo, maayos yung relationship nyo. O kung hindi man na kayo mag-uusap, at least nakahingi tayo ng tawad. Di po ba? Kasi tungkulin pa rin natin yun sa Lord eh. Pananagutan pa rin natin sa Lord yun kasi unang-una, yung mga anak na yun, kasama ka sa bumuo nun eh. So kung meron kang magagawa para tulungan sila, gawin mo. Nababalita mo, napapariwara yung mga anak mo. Kasama ka dun eh. Tatay ka o nanay ka ng mga batang yun. Kung may maitutulong ka at magagawa ka para kausapin. Kasi in the first place, baka nga nagre-rebelde yun o napapariwara dahil nga they feel incomplete. Dahil nga galing sila, product sila ng dysfunctional family, broken family. So dahil kasama ka, may responsibilidad ka dun sa nangyari sa mga bata. Reach out. Mag-reach out po tayo para ayusin po. Kung hindi naman na maibabalik, at least maganda po yung relationship natin sa kanila.
bilang Kristiyano. 'Di ba? May mga ganun pong mga bagay. Ang dami ho nating kailangang anuhin eh. Yung aplikasyon ng pagiging Kristiyano natin pagdating sa family natin, ang dami ho. Dami hong kailangang tingnan po natin ang mga areas sa ating family kung paano natin ia-apply itong ating tema na true love unites. And true love unites the family. Pagkakaisa. May mga bagay na hindi talaga mabubuo, pero kung ano man yung meron sa atin, pahalagahan po natin at mahalin natin. So, ang plano ng Panginoon ay bless yung family. Kaya yun yung panghahawakan natin. Una, para ma-save yung family natin. Believe in the Lord Jesus Christ, you and your household, you and your family will be saved. Panghawakan po natin yon. And then, as a family, ang plano ng Panginoon is for us to reflect the glory, the beauty of the Lord Jesus Christ. Imagine nyo po, pag binasa nyo Ephesians chapter 5, ano yung pinapakita doon? Yung mystery ni Jesus Christ and the church, pero ang pinag-uusapan doon, husband and wife. Husband, love your wife as Christ loved the church and gave himself for her. Oh, ganun din naman, yung wife magsasubmit kay husband. Kung papaanong ang church ay nagsasubmit kay Jesus Christ. So, pinapakita doon yung relationship ni Jesus Christ sa church, pero ang application niya sa husband and wife. Di po ba? Tapos, minention din po doon yung parents, bring up your children in the way of the Lord, in the ways of the Lord. Children, obey your parents. Di ba? Because yan daw po yung command na may kasamang pangako that it may go well with you. Hahaba ang buhay nyo. So, hindi naman sinabi dun, conditional, kung ang parent mo ay perfect. Hindi po, no? To honor your children, honor your parents when they are, if they are perfect or honorable. Hindi naman po, no? Basta sinabi lang ng Lord, honor your parents. So, kahit hindi po perfect yung parents natin, may mga ugali din sila, honor pa rin po. Pero the same way, ganun din yung sinabi sa mga parents. Fathers, huwag niyong ibuyo yung inyong mga anak para sila ay magrebelde. Ibig sabihin, kailangan ayusin din po natin, parents, yung ating pagpapalaki sa kanila. Para hindi po mabuyo ang mga bata sa pagre-rebelde. Lumaki sila na ino-honor din tayo, sinusunod tayo, minamahal tayo, because loving way din po ang pagpapalaki natin sa kanila. Yung leadership natin sa kanila. So, nais ng Panginoon na i-reflect ng family yung beauty ng Trinity, kung paano ang relationship ni Father, Son, and the Holy Spirit. Ganon po tayo na nagkakaisa yung pamilya natin. Nais ng Diyos na i-reflect natin sa community natin. No? Hindi pa tayo nag-share pero ino-observe pa lang tayo ng ating mga kapitbahay. Nakikita na po yung testimony sa atin ng pagiging Kristiyano. Diba? Nakakahiya kasi yung yung Kristiyano tayong pamilya, pero ang naririnig ho, nagrarambulan ho tayo. Tapos yung dingding natin, katabi lang ho nung next door natin. Bangayan kayo ng bangayan. Paano natin maaakay, paano nyo ho maaakay yung kapitbahay nyo kung imbes ang naririnig na family altar, yung prayer tsaka yung devotion doon sa loob ng pamilya, bangayan kayo ng bangayan. Diba? Awayan kayo ng awayan. Mag-asawa, mga parents, binubulyawan yung mga anak, mga kakapatid, nag-aaway-away. Paano natin i-display? Walang unity sa loob ng pamilya. Hindi ho natin masabi, no? Paano mabibless yung kapitbahay at maniniwala at ma-attract ho sa atin? Hindi ho natin na-display yung unity
sa ating family. Pero kapag pinakita ho natin yung pagmamahalan sa loob ng pamilya natin, of course, sabi ko nga po, hindi tayo perfect family. Pero pag nakita po yung pagmamahalan, yung endeavor natin to keep the peace, the unity in the family, ay, naku po, yung kapitbahay na mismo ang magtatanong, saan kayo uma-attend na church? Sasama kami sa inyo. Gusto rin naming maging katulad nyo. Hindi po ba? Kasi yung unity na yun, sabi nga natin nung Sunday, it is contagious eh. Nakaka-attract ho siya at nakakahawa eh. So kung yung presence ng Panginoon ay nandoon sa loob ng pamilya natin because we are loving each other, we are united, may family altar, may family devotion, we are compassionate, we are kind, we are humble, we are forgiving with one another, ay magpo-flow din yung presence ng Lord sa community, sa kapitbahay natin. And eventually sila din po ay ma-attract sa atin. Especially po kung kayo po ay may kasambahay, may kasama kayo sa bahay, no? Yung mga extended family, may kasama kayong lolo't lola sa bahay nyo, may kasama kayong pinsan o kamag-anak nyo na nakatira sa inyo, o kaya may kasambahay po kayo. Nakakahiya po na may kasambahay po tayo, tapos nakikita, umaattend tayo sa church, tapos na-observe nila. Na-observe po nila yung nangyayari sa family natin. Diba? So, tayo mismo, paano masisave yung sinasabi nga po natin, believe in the Lord Jesus Christ, you and your household will be saved. Kung isa sa pamuhay ho natin yung pagiging Kristiyano natin, yung pagiging believer and follower natin kay Jesus Christ, doon pa lang sa tahanan natin, sa pamamagitan ng testimony natin, ng life natin, nakakapag-witness na tayo. Na-attract na po natin yung mga tao na sumunod din kay Jesus Christ. So, pag yan po na-achieve natin yan, yung unity na yan sa ating pamilya. Again, hindi po yung perfection, pero yung mga sinasabi ng Panginoon ay talaga pong pinagsisikapan nating magawa natin yan. Yung blessing ng Panginoon talagang mag-uumapaw po sa ating mga pamilya. Sa mag-asawa po, yung mga dreams natin, yung mga plans natin, no? Natutupad po, binibless ng Panginoon. Why? Because kayong dalawa, united kayo. Kaya nga po, alam nyo, even sa mga sulat po ni Peter, yung mag-asawa doon, kinakailangan po, inaayos lagi nila yung kanilang, yung nagkakagalit sila, yung mga conflict nila, inaayos kagad yan. Why? Because, sabi ni Peter, so that your prayers will not be hindered. Husband and wife, wag yung patatagalin yung inyong pagkakagalit. Why? Your prayers will be hindered. Tapos magtataka kayo yung pasok ng blessing sa pamilya nyo, ang wala. Bakit nagkakagulo yung pamilya? Is because hindi nyo nire-resolve yung mga conflict. Kaya kahit anong prayer nyo, hindi ho tinutugon ng Panginoon. Kaya sabi ni Peter, resolve the conflict so that your prayers will not be hindered. Ganun po yan eh. Pag may agreement po yung prayer natin, katulad po nung mga preaching ko nung nakaraang mga prayer meeting natin, kapag may agreement, if there are 2 or 3 gathered together in my name, when there are 2 of you on earth that will agree on something, ino-honor ng heaven. Ganun din po sa husband and wife. When you agree together, when you are united, the Lord will honor that. The Lord will bless you. The Lord will bless our family. It is my prayer as the pastor of this church na makita po yung mga pamilya natin na pinagpapala ng Panginoon. Yung mga anak natin pinagpapala ng Panginoon. Husband and wife are happy together in their marriage because they have learned to follow the path, to walk in the path of unity. Nagkakaisa po. Nagmamahalan. Amen? So yan po ay hindi naman overnight. Hindi overnight yung unity na yan.
Although spiritually, sa standing natin sa Panginoon, we are already united. We are one in the Lord. Pero in reality, in our walk, we have to learn. We have to endeavor. Kailangan may effort, may intention talaga tayo na gawin po at panatilihin yung pagkakaisa sa ating mga pamilya, sa ating mga marriages. Gaano man kahirap, gaano man challenging yung ating kinakaharap at yung mga aayusin natin sa pamilya natin. Kapatid, wag po tayong mawala ng pag-asa. Kasama natin ang Panginoon at kalooban niya po na maging united ang family natin. So gaano man ka-challenging, kahirap yung gagawin natin, parang nasabi mo, Lord, parang wala ng pag-asa. Hindi. Meron. Dahil kasama natin ang Panginoon. The Lord will give His grace. The Lord will help you. The Lord will give you wisdom. The Lord will give you strength and blessing para gawin mo yung dapat mong gawin para ayusin yung pamilya mo. Sana po maging ambisyon natin, no? Bago tayo kunin ng Panginoon, we set our house in order. To set your house in order. Maihanda mo. Maiayos mo ang pamilya mo bago ka kunin ng Panginoon. Yun po ang dapat po nating gawin. Wag ho tayong aalis na hindi ayos yung pamilya natin. Bigla na lang nating iiwanan yung mga pamilya natin, may utang. Kawawa eh. No? Kailangan lang natin iisip yung kapakanan eh, yung future ng mga anak natin. Aalis ka, bigla ka mawawala, kukunin ka ng Lord, tapos ano mangyayari sa pamilya mo? 'Di ba? Hindi tayo attached sa mga earthly things or yung mga nangyayari sa earth na to. Anytime, alam natin pwede tayong kunin ng Panginoon. We have to set our family in order. No? Kailangan maayos na po. Ganon tayo dapat mag-isip na anytime pwede tayong kunin ng Panginoon, kaya kailangang iayos ko na ang pamilya ko. Okay? May mga bagay tayong kailangan ibilin. No? Sa mga anak natin, kausapin sila. I-mend na natin. Kung may mga broken relationship, i-mend na po natin. Para pagka, alam niyo yung parang kukunin na tayo ng Panginoon, alam natin, ready tayo anytime kasi naayos na po natin. Amen? United family attracts the blessings of the Lord. So isama po natin yan sa ating panalangin, brothers and sisters, sa gabing ito, no? Sa ating mga panalangin. So pray for our service, our kids Sunday school, sa adult Sunday school natin, tapos na tayo, pero sa darating na Sunday po ay magkakaroon po tayo ng mga games kasi masyadong mahaba yung Book of Revelation last Sunday. So magkakaroon po tayo ng mga reviews, fun reviews sa mga susunod po na Sunday before we start a new journey sa ating bagong lesson. Spiritual growth ng ating church through discipleship sa mga Bible studies po natin na i-establish. Kung meron pong mga existing na mga groups, mga tribes, ipag-pray nyo po yung relationship nyo dyan sa grupo na yan, that the Lord will bless your group. Church departments, pag-pray po natin yung mga activities natin this coming Sunday ay finally po. And then direction ng Lord for 2025. No? New leaders and additional leaders. Pag-pray po natin yan. Evangelization ng San Juan City, yung 7 pillars po ng ating society, yung arts, media, sports, business, church, health sector, education, family, government. And then yung atin pong outreach sa mga police. No? Every Sunday po ay hindi na po umaattend sa atin yung mga police, but meron na pong Sunday service ang mga police. Doon na po mismo sa PNP San Juan headquarter ginagawa ang service nila. So, kayo po kung gusto nyo pong ma-witness yung service, kung hindi po kayo naka-attend ng umaga dito, pwede po kayong umattend sa service ng mga police. Okay? So, nandun din po kami, uma-attend din po kami doon.
Pag-pray po natin, yung bukas, meron po tayong family development session sa mga 4-piece members. So meron niyang dalawang batch sa morning, 9 to 11, and then 1 to 3 sa hapon. So kami po ay naghahanap pa po ng mga additional assist, no? Mga workers, kung nais niyo pong mag-facilitate, gusto niyo pong mag-assist sa kitchen, or sa mga aftercare or marshal, no? Kailangan po namin para matrain po kayo sa ministry. Okay? And then sa mga students and schools, sa ministry natin, pag-pray po natin yan. Provision ng Lord sa ating church needs, materials, financial, and workers. Pag-pray niyo po si pastor, yung ating mga leaders, mga officers po natin, and congregation. Kung may kilala po kayo na may sakit, pag-pray po natin or i-comment niyo po dyan para babalikan po namin later on. Ipo-forward po sa akin yan. Overcome trials and temptations. God's favor for His people, sa mga pamilya po natin. And God's favor sa mga anak po niya. Kung meron po kayong mga nilalakad, may mga katransaksyon po kayong tao, i-lead po tayo ng Panginoon sa perfect will niya. And then pag-pray po natin ng lumalaking pamilya ng ating church, na tayo po ay bigyan ng Lord ng mas malaki pong place of worship. And then blessings upon our partners, supporters, and givers. Sige po, sama-sama po tayong manalangin sa Lord. Taas po natin itong mga concerns na ito at yung concern natin sa ating pamilya. Kung may mga need kayong ipag-pray sa family ninyo, isama nyo po sa gabing ito. The Lord bless you as you pray.
As we are praying, the Holy Spirit is giving me a word tonight. Kailangan po, kung mahal po natin ang ating spouse, ang ating mga anak, ang ating pamilya, wag ho nating i-give up. Wag ho nating bitiwan po yung fight. Ang kaaway po, sabi po natin nung nakaraan, the attack, Satan's attack is aimed at the family. Let us have discernment. Let us ask the Holy Spirit to show us the things, the attack of the enemy na ginagawa po niya sa ating pamilya. At yung mga bagay po na yun ay labanan po natin. I-rebuke po natin, iwaksi po natin. If we need to close the doors kung saan pumapasok ang kaaway sa ating mga pamilya, let us close those doors by the blood of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Alam niyo po yung pananalangin po natin is a form of warfare. Ang prayer po is a form of warfare. Hindi lang po yan ng prayer ay paghingi sa Panginoon, but it is also a form of warfare. Hallelujah. Kung mahal po natin ang ating mga pamilya, kung mahal po natin ang ating spouse, ang ating mga children, ang parents po natin, ang ating mga kapatid, don't give up the fight. Hallelujah. Wag po tayong umatras sa ating pakikipagbaka, pakikipaglaban sa mga gawa ng kaaway laban sa pamilya natin. Man up. No? Bilang anak ng Diyos, tumayo po tayo, manindigan po tayo sa salita at pangako ng Panginoon. Tumayo po tayo sa authority ng Panginoong Jesucristo sa ating buhay. Hallelujah. At labanan po natin ang mga gawa ng kaaway sa ating pamilya. Yung mga attack ng kaaway na sumisira po sa unity ng ating pamilya. Hallelujah. Oh, in the name of Jesus. In the name of Jesus. Hallelujah. Ano man po ang mga ginagawa ng kaaway to attack our children, may the Lord, may the Spirit give us wisdom, discernment sa lahat ng ito. At idulog po natin sa Panginoon sa panalangin. Many of those attacks are spiritual. Wala ho tayong magagawa in the physical realm, but just to pray for our kids, pray for our spouse, pray for our parents, pray for our siblings. Hallelujah. Mas malaki po ang magagawa ng ating panalangin kapag tayo po ay nagpapakumbaba sa Panginoon sa pananalangin. We allow the hands of God to move as we pray. We release the power of God in the heavenlies as we pray. Hallelujah. And as we are praying for our families this evening, sa ating spouse, sa ating mga kapatid, sa ating parents, Lord, hallelujah, the Lord is releasing His power. The Lord is rebuking the enemy. Hallelujah. Lord, we claim the victory in Jesus' name. In Jesus' name. We will not give up the fight, Lord. We are standing on your victory, Lord Jesus, because you have won the battle at the cross of Calvary. We thank you, Father. We thank you, Jesus. We thank you, Holy Spirit, for the victory. We are reinforcing the victory upon our family. We claim your blessings, Lord, upon our families. In the name of Jesus. Lord, release your love, O God, being poured out in our hearts through the Holy Spirit, that we will love one another, Panginoon, as you have loved us. Father, we give you praise. Hallelujah. Sa blessings mo, Panginoon, sa aming mga pamilya. And as we continue, Lord, to endeavor, to work
to achieve unity, Lord, in our family. We are assured of your blessing. For there the Lord commands his blessings, even life forevermore. We give you glory and praise and thanksgiving. In Jesus' name, amen and amen. Praise the Lord. Amen. Tuloy lang po ang laban sa ating mga pamilya. Especially po kung may mga kapamilya pa po tayo hindi nakakilala sa Panginoon. Let's continue to share the gospel. Let's continue to pray for them. Amen? Magkita-kita po tayo ulit sa next Wednesday at sa darating pong Sunday para po sa ating service. The Lord bless you and I love you with the love of the Lord. Thank you, Kuya Paul. Andito ka raw bukas.